Ibinida ni Pangulong Noynoy Aquino sa harap ng mga negosyante ang patuloy raw na gumaganda ekonomiya ng Pilipinas. Pero sa huling survey ng Pulse Asia, lumabas na maraming Pilipino pa rin ang nag-aalala sa mga isyong pang-ekonomiya. May report si Sandra Aguinaldo. And I think many of you will agree with me when I say you ain't seen nothing yet. Maganda ekonomiyang mas aarangkada pa sa mga darating na araw. Yan ang ibinida ni Pangulong Noynoy Aquino sa harap ng mga lokal at dayuhang negosyante. Aniya sa kabila na nag-iepekto ng Super Typhoon Yolanda, maganda pa rin ang naging takbo na ekonomiya nang magtala tayo ng 6.1 Gross Domestic Product o GDP growth noong nakaraang taon. At all-time high din daw ang pumasok na foreign direct investments na nasa mahigit 6 na bilyong dolyar. Bloomberg recently reported, I'm told, that the Philippines is forecasted to be the world's second fastest growing economy in 2015. The tremendous amount of confidence the global community has developed for the Philippines is incredibly gratifying. Ibinida pa ng Pangulo ang nakakasanang mga infrastructure project na gagastusan ng Department of Public Works and Highways ng mahigit 570 billion pesos. Triple ng budget kumpara noong kakaupo lang niya sa pwesto noong 2010. Gayunman, sa huling survey ng Pulse Asia, maraming Pilipino pa rin ang most concerned o pinaka-nag-aalala sa mga isyu pang ekonomiya. Unang-una na ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Aumento sa sahod, paglaban sa katiwalian, pagbabawas ng kahirapan at paglikha ng mga trabaho. Katulad namin, mahirap lang kami. Kung walang trabaho, di siyempre, paano kami makabili kung ganun kataas ang presyo? Mababa ang sahod, tapos ang bilihin, mahal. Hindi nabibigyan ng pansin. Pagkatapos ng serye ng mga talumpati tungkol sa engkwentro sa Mama sa Pano, ngayon na lang ulit na iba ang paksa ng talumpati ng Pangulo. Pero kanina, nang harapin sa Malacanang volleyball teams ng Ateneo at Lasal, walang spike na di kayang saluhin kung nakatutok sa nagkakaisang layunin. Walang ataking hindi kayang ituwid kung may estratehiya, may pasahan at may koordinasyon ang bawat isa. hindi tuloy maiwasang maiugnay ito sa isyu ng engkwentro sa Mama sa Pano, kung saan koordinasyon umano ang isa sa mga pinaka naging problema. Ayon sa ilang ekspertong aming nakausap, hindi madali para sa Pangulo na bigkasin ang salitang sorry dahil nang mag-sorry noon si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2005, tila lalo pa raw uminit ang political crisis. Kalimutan na natin yung word na sorry. I deeply regret. Talagang kinalulungkot ko yung naganap doon. Inaako ko lahat ng responsibilidad being Commander-in-Chief at Pangulo. At gagawin ko lahat ng aking makakaya upang hindi na ito maulit. Hinahanap naman ng taong bayan ay hindi pag-amin sa lahat ng nangyari sa Mama sa Pano. Dahil may mga bagay na wala naman talagang kinalaman ng Pangulo tulad nung labanan sa ground level. Kapag nakontento naman daw ang tao sa mga sasabihin ng Pangulo, marahil makamove on na ang marami. Pero babalik pa kaya ang dati niyang mataas na approval at trust ratings? Ito naman pwede pang tumaas. Maybe it will never reach the levels before Mama sa Pano, pero hindi rin magiging lame duck ang presidente. Para sa yung tuwid na daan, hindi naman siya nag-stray doon Okay? Makikita pa rin ng mga tao, marami namang nangyayari maganda para sa ating sa ekonomiya. Before his term ends, marami pa sigurong mga positive news na lalabas. Sandra Aguinaldo, GMA News.